Magandang araw po sa inyong lahat. Ako'y narito ngayon upang bigyang pansin ang kalagayan ng ating bansang wika, ang wikang Filipino. Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nasaksihan. Ang teknolohiya, edukasyon at kultura. Ngunit sa kabila ng modernisasyon, nasan nga ba ang ating wika? Ang wikang Filipino ay patuloy na nabubuhay, ngunit ito'y humaharap sa maraming hamon. Sa mga paaralan, maraming asignatura ang itinuturo sa wikang Ingles. Sa social media, mas pinipiling gamitin ang kabataan ang salitang banyaga. Hindi naman masama ang paggamit ng Ingles, ngunit dapat nating tandaan ang wikang Filipino ay ating pagkakilanlan. Masakit isipin na sarili nating wika tila'y unti-unting nawawala sa sentro ng lipunan sa ating wika. Sa opisina, Ingles ang ginagamit, memo sa meeting, pelikula, kanta, at maraming pinipiling gumamit ng banyaga upang sa mga trendy. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa kabila ng ating hamon, patuloy ring lumalaban ang wikang Filipino. Sa social media, may mga content creator na pinipiling ito upang maabot ang mas malawak na audience. Sa panitikan, muling sinisigla ang pagsulat ng tula, kwento sa naisaya sa Pilipino. So, ibig sabihin, buhay ang ating wika, ngunit kailangan buhayin pa natin ito sa araw-araw. Kaya tayo mismo ang dapat mumuna sa pagpapahalaga ng ating sariling wika. Gamitin natin ito sa tahanan, paaralan, at sa social media at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sapagkat ang ating wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, ito ay sa ng ating pagkatao, ng ating kasaysayan at ng ating pagkabansa. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binipining Michelle T. Rizando at ang talumpating ito ay nagpapatungkol sa paglapastangan sa karapatang pantao. Ang katahimikan ay katiwaliang kinasasangkutan. Ako'y tumitindig sa inyong harapan hindi upang basta lamang maglahad ng kuro, kundi upang maghayag ng isang panindigang dapat isa puso ng bawat marubdob na nagmamahal sa katarungan ang panindigan laban sa paglapastangan sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay hindi gantimpala. Ito ay likas, bahagi ng ating pagkatao. Mula sa unang hininga ng sanggol hanggang sa huling pintig ng puso, tayo'y may karapatang mabuhay ng may dangal, kalayaan at kapayapaan. Subalit, sa ating lipunan ngayon, tila unti-unting nilulusaw ang mga karapatang ito ng kamay na bakal at malamig na puso ng kapangyarihan. Ayon sa Artikulo 3, Seksyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, hindi dapat alisan ang sinumang buhay, kalayaan o ari-arian ng hindi alinsunod sa nanaayon sa batas. Ngunit, ilang ulit nang nilabag ang kabanal-banalang batas na ito. Ilang bangkay na ba ang nilamo ng katahimikan? Ilang inosente na ang ipinagkaitang mabuhay ng walang paglilitis, ng walang habag. Sa mga lansangang dapat ay ligtas, dumadaloy ang dugo ng mga walang laban. Sa mga kulungang dapat ay tagapagtaguyod ng hustisya, nagaganap ang pagpapahirap at pagpahiya. Ang kapangyarihang dapat ay nagtanggol, ngayon siyang pumipinsala. Ayon sa Artikulo 5 ng Panandaigdigang Pahayag ng Karapatang Pantao o Universal Declaration of Human Rights, walang sinuman ang dapat isa ilalim sa pagpapahirap o sa malupit, di makatao o nakakapinsalang pagtrato. Ngunit, nasaan ang pagtalima sa pununtunang ito? Hanggang kailan mananatiling bulag ang mata ng pamahalaan sa pag-aaping laganap? Ayon kay Jose W. Diokno,
isang haligi ng batas at karapatang pantao sa ating bayan. Ang karapatang pantao ay para sa lahat, kaaway man o kaibigan, taga-suporta man o taga-puna. Ipinapaalala sa atin ni Jokto na ang karapatan ay hindi para sa piling tao lamang. Ito hindi sukatan ng pagkakatulad ng paniniwala. Ito'y karapatan sapagkat tayo'y tao at walang sinuman. Gaano man kataas ang katungkulan, ang may kapangyarihang bumawi rito. Mga ginigiliw kong tagapakinig, ang katahimikan sa harap ng katiwalian ay pagkakanulo sa katotohanan. Ang pagkakawalang kibo sa gitna ng pang-aapi ay pagsang-ayon sa di makatarungan. Tayo ba'y papayag na maging saksi na lamang sa unti-unting pagkabulok ng ating lipunan? Hindi natin dapat haayaan ng ating tinig at palitan ng bulong ng takot. Hindi natin dapat ipagpalit ang ating dangal sa kapalit ng katahimikan. Tayo ay nararapat manindigan para sa mga tinanggalan ng tinig, para sa mga pinaghihintay ng katarungan na tila hindi darating, at para sa mga susunod na salinlahi, na sana'y mamuhay ng lipunang may galaw sa bawat buhay. Ngayon ang panahon ng pagkilos. Ngayon ang panahon ng panindigan. Ngayon ang panahon ng paglaban para sa karapatang pantao. Maraming salamat at naway maninggas sa ating puso ang apoy ng katarungan. Maraming salamat. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako nakaharap at nakatayo sa inyong harapan, Jasmine Sarsi, bilang mananalumpati. Hinihiling ko na buksan ang mga puso't isipan upang mas maintindihan ang talumpating aking bibitawan. Ito'y patungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Sa bawat araw na lumilipas, libu-libong kabataan ang nakararanas ng pisikal, emosyonal, sexual at maging ng kapabayaan mula mismo sa mga taong inaasahan nilang mag-aruga at magmahal sa kanila. Ang mga bata ay walang muwang. Sila ay dapat iniingatan, minamahal at tinuturuan ng tama. Ngunit sa halip na proteksyon, sakit at takot ang kanilang nararanasan. Sa halip na yakap, sampal ang kanilang natatanggap, ang mga sugat sa katawan ay maaaring maghilom, pero ang sugat sa damdamin at isipan ay madalas dalhin nila habang buhay. Hindi sapat na tayo'y maawa, dapat tayong kumilos. Bilang mga mamamayan, dapat tayong maging mapagmatyag. Kung may kilala tayong batang inaabuso, huwag tayong magbulag-bulagan. Ipagbigay alam natin ito sa kinauukulan. Bilang mga magulang, guro at leader ng lipunan, tayo ang unang dapat magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanila. Ang mga bata ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano sila magiging pag-asa kung sa kanilang murang edad pa lamang ay pinapatay na ang kanilang tiwala at pangarap? Sa bawat batang inaabuso, isang kinabukasan ang unti-unting nawawala. Kaya't ngayon, ako'y nananawagan, itigil na natin ang pang-aabuso sa mga bata. Bigyan natin sila ng pagkakataong lumaki ng may dignidad, pag-ibig at pag-asa, dahil ang tunay na makataong lipunan ay nagsisimula sa pangangalaga sa ating mga kabataan. At yun lamang po at maraming salamat.
Isang magalang na pagbati sa inyo lahat. Ako po ay narito upang magbahagi ng isang mahalagang talumpati na may kaugnayan sa isyong madalas nating nararanasan tuwing eleksyon. Isang isyu na tahimik ngunit malawak ang epekto sa ating lipunan. Ang pamagat ng aking talumpati ay vote buying, boto at pera, kanino ka ba? Ngayong panahon ng eleksyon, muli na namang sumisigaw ang isyu ng vote buying. Ngunit ngayon, may bago na tayong naririnig, ang vote buying. Ano nga ba ito? Ito ang sitwasyon kung saan parehong kandidato ay nagbibigay ng pera, bigas, noodles at anumang tulong kapalit ng iyong boto. At tayo namang mamamayan, tinanggap pareho, tahimik, walang reklamo. Pero, kanino nga ba talaga ang boto mo? Sa kanang kamay ng nag-aabot ng bayad o sa kaliwang kamay na may dalang bigas? O baka sa sarili mong konsensya na natutulog na? Kaibigan, ang boto ay hindi basta papel. Ito ay dangal. Ito ay kapangyarihan. Ito ang tinig ng mamamayang Pilipino. At kapag ito ay pinapalit mo sa kaunting pera, anong klaseng kinabukasan ang iyong binili? Sa vote buying, tayong lahat ay talo. Talo ang mga bata na umaasa sa edukasyon. Talo ang magsasaka na walang suporta. Talo ang mahihirap na muling nauto ng pangakong walang laman. Hindi po lahat ng nagbibigay ay karapat-dapat. Hindi po lahat ng nangangako ay totoo. At hindi lahat ng tinanggap ay dapat tumbasan ng boto. Panahon na upang tumayo. Panahon na upang mamili hindi ng sino ang mas may malaking alok, kundi sino ang tunay na handang maglingkod. Piliin ang karapat-dapat. Bumoto ng wasto at huwag maging bahagi ng vote buying. Ang boto mo ay hindi binibenta, ipinaglalaban. Maraming salamat po. At doon nagtatapos ang aking talumpati. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Erica Faith-Rios at ako po ay narito upang talakayin ng isang isyong matagal nang kinakaharap ng ating bansa, ang kahirapan sa Pilipinas. Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya at pag-angat ng ilan sa ating lipunan, ay milyon-milyon pa rin sa ating mga kababayan ang salat sa pagkain, edukasyon at kabuhayan. Sa araw na ito, nais kong imulat ang ating mga kamalayan upang sama-sama nating pag-isipan paano nga ba natin masosolusyonan ang suliraning ito. Bakit maraming Pilipino ang patuloy na naghihirap? Bakit sa kabila ng likas na yaman ng ating bansa ay marami pa rin ang walang trabaho, kulang sa pagkain at walang maayos na tirahan? Kailan natin mararamdaman ang tunay na pagbabago? Ang mga tanong na ito ay araw-araw na iniiyak ng milyong Pilipino na patuloy na lumalaban sa gutom at kawalan ng pag-asa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, halos 18.1% ng mga Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line noong 2021. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 Pilipino ang walang sapat na kita upang matugunan ang pangunahing pangangailangan. At dumating pa ang pandemya na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng maraming Pilipino. Sinundan pa ng mataas na inflation na nagpamahal ng mga bilihin. Sa ganitong kalagayan, paano makakabangon ang karaniwang mamamayan?
Ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi lamang dulot ng kakulangan sa trabaho, kundi pati na rin ng sistemang matagal ng hindi patas. Karamihan ng yaman ng bansa ay kontrolado ng iilang pamilya habang ang masa ay patuloy na namumuhay sa kakapusan. Kulang sa suporta ang mga magsasaka, mababa ang pasahod ng mga manggagawa at marami sa ating mga kababayan ang napipilitang manggibang bansa upang buhayin ang pamilya. Huwag nating iasa ang ikauunlad ng ating pamumuhay sa isang tao o maging sa pamahalaan. Responsibilidad natin na pagyamanin ang ating sariling buhay dahil sa huli ay tayo rin ang makikinabang dito, kasama na ang ating mga kaanak. Ang buhay na ating tinatahak, mahirap man o maginhawa, ay ating sariling desisyon. Tayo ang gumagawa ng ating sariling tadhana. Tayo rin ang pumili ng landas na ating tatahakin. Marami kang paraan na magagawa kung ayaw mo ng kahirapan at marami rin ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Sa huli, ang laban sa kahirapan ay laban nating lahat. Huwag nating iasa ang lahat sa gobyerno. Magsimula tayo sa ating sarili, sa pagiging responsable, sa pagtulong sa kapwa at sa pagiging mulat sa mga isyong lipunan. Sama-sama nating itulak ang tunay na pagbabago, sapagkat sa bayan na samang-samang kumikilos, walang imposibleng makakamit. At yun lamang po, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon hindi upang manghusga, kundi upang magpahayag ng aking saloobin, isang pananaw na may kasamang paggalang at pag-unawa. Ang isyu ng same-sex marriage ay isa sa mga pinakamainit na usapin sa ating lipunan ngayon. Marami ang pabor, marami rin ang may alinlangan. At gaya ng iba, ako rin ay may sariling paninindigan. Bilang isang taong lumaki sa isang pamilyang may paniniwala sa tradisyonal na kahulugan ng kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, aminado akong mas komportable ako sa ganitong pananaw. Naniniwala akong ang kasal ay tinatag hindi lamang bilang legal na unyon, kundi bilang pundasyon ng pamilya na nakaugat sa natural na pagkakaiba ng kasarian. Hindi ibig sabihin ito na ako ay tutol sa pagkakaroon ng karapatang mabuhay ng malaya ang sinuman. Sa totoo lang, batid ko ang hirap na dinaranas na sa ating mga kapatid na sa LGBT community. Hindi madali ang mabuhay sa lipunan ng puno ng pamantayang malayo sa kanilang pagkatao. Kahit para sa akin, mahalaga ang pag-unawa at pagrespeto. Sa kabila ng aking paniniwala, hindi ko kailanman gagamitin ito upang mambaba ng dangal ng iba, sapagkat ang bawat isa, anuman ang kasiraan o piniling landas, ay may dignidad at karapatang mabuhay ng masaya, ligtas at tanggap. Ang panindigan ko ay hindi hadlang para makipagkaibigan, magmahal o magpakita ng malasakit. Sa halip, ito ay paalala na maaari tayong manindigan at magmahal ng sabay. Maaring hindi natin lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit hindi iyon dahilan para tumalikod sa paggalang. Hindi tayo kailanman magiging tunay na makatao kung ang ating hindi pagkakapareho ay umuwi sa diskriminasyon o panghusga. Ang tunay na lipunan ay hindi perpekto, ngunit ito ay nagiging mas makatao sa tuwing pinipili nating makinig kaysa manghusga, umunawa kaysa lumaban at rumispeto kahit may pagkakaiba. Maraming salamat po at naway pairalin natin ang respeto sa gitna ng pagkakaiba sapagkat sa huli, lahat tayo ay tao at ang pagmamahal at pagtanggap ang wika ng tunay na pagkakaisa. Sa bawat kaling binabagtas ng gabi, may mga matang pagod, pusong sugatan, at pangarap na unti-unting binura ng lipunan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa mundong patuloy na umuunlad, maraming isyu pa rin ang nananatiling suliranin. Isa na rito ang prostitusyon.
Sa kabila ng pagiging sensitibo ng paksang ito, nararapat lamang itong pag-usapan, suriin at unawain. Hindi lamang bilang isang moral na isyu, kundi bilang isang sosyal at sistematikong problema. Ang prostitusyon ay hindi lamang simpleng transaksyong pinansyal. Ito ay salamin ng kahirapan, kakulangan sa edukasyon, kawalan ng oportunidad, at kabiguan ng ating mga institusyon. Ayon sa isang ulat ng United Nations Office on Drugs and Crime, ang prostitusyon ay madalas na kaakibat ng human trafficking o pang-alipin ng tao. Isang banta hindi lamang sa karapatan ng kababaihan kundi sa buong lipunan. Sa Pilipinas, tinatayang umaabot na sa 800,000 kababaihan at kabataan ang sangkot ng prostitusyon. Ayon sa datos ng Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific. Masakit tanggapin, ngunit ito ang katotohanan. Maraming kababaihan ang napipilitang ibenta ang sarili dahil sa matinding kahirapan. Ano ang nagtutulak sa isang tao upang pasukin ang ganitong uri ng hanapbuhay? Hindi ito palaging dahil sa kagustuhan. Kadalasan, ito ay dulot ng kakulangan sa oportunidad, edukasyon o suporta mula sa pamilya at lipunan. May ilan ding biktima ng pang-aabuso at kalaunan ay kinakaharap ang prostitusyon bilang tanging paraan upang mabuhay. Ngunit dapat nating tandaan, ang paghusga sa mga sangkot sa prostitusyon ay hindi ang solusyon. Bagkus, ang dapat nating usisain ay ang mga ugat ng suliranin. Kailangan natin ng mga programang mag-aangat sa kabuhayan, magbibigay ng alternatibong hanapbuhay at magtitiyak ng edukasyong abot kamay para sa lahat. Dapat ay palakasin ang mga institusyon upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa pang-aabuso at trafficking. Ang simbahan, paaralan, pamahalaan at bawat mamamayan ay may ginagampanang papel sa paglutas ng suliraning ito. Kung sama-sama tayong kikilos, maaari nating baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Mula sa madilim na mundo ng prostitusyon tungo sa mas maliwanag at marangal na kinabukasan. Mga kapwa kong mag-aaral, ang prostitusyon ay hindi dapat maging bahagi ng ating normal na lipunan. Hindi ito dapat matawag na hanap buhay, kundi isang kalunos-lunos na katotohanan na kailangang wakasan. Huwag tayong pumikit sa sakit ng iba. Huwag tayong maging bingi sa kanilang sigaw ng tulong. Tayo na kumilos, magbuklod at maging boses ng mga nawalan ng boses. Sapagkat sa isang lipunang pantay, makatao at makatarungan, walang lugar ang prostitusyon. Maraming salamat. Magandang araw po, ako si Regine Ibanez, isang mag-aaral at kabataan na may pangarap. Pero narito ako ngayon upang magbigay boses sa mga pangarap na unti-unting pinapatay. Bawat isa sa atin ay may hangarin sa buhay. Mga magulang na nangangarap ng magandang bukas para sa kanilang mga anak. Mga kabataan na naglalakbay patungo sa hinaharap. Ngunit, paano kung ang paglalakbay na iyon ay nauurong sa dilim ng human trafficking? Kung ang pangarap ng isang batang nangangarap ng edukasyon ay nauurong sa isang kwartong puno ng kalungkutan at pagsasamantala. Ito po ang realidad na patuloy na nangyayari sa ating paligid at kung hindi tayo kikilos, patuloy itong magaganap. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime 2022, tinatayang 50 milyong tao ang nabibiktima ng human trafficking taon-taon sa buong mundo at hindi ligtas ang Pilipinas sa ganitong sakit. Sa datos na mula sa Interagency Council Against Trafficking 2023, patuloy na lumalala ang kaso ng online sexual exploitation ng mga bata na isang bagong anyo ng human trafficking sa digital na panahon. Kung tutuusin, mas madali na magdala ng mga bata at kabataan sa mga lugar na hindi nila alam, magpanggap na may magandang trabaho, magbigay ng maling pangako at sa isang iglap, ang kanilang buhay ay nauurong sa isang madilim na landas.
Isang bata na dapat ay naglalaro at natututo ay bigla na lamang nawawala, binibinta at pinagsasamantalahan at tinatanggalan ng karapatang magdesisyon para sa kanilang sarili. Hindi po ito isang isyu na malayo sa atin. Ang mga biktima ng human trafficking ay hindi mga estranghero sa atin. Baka ikaw, ako, o isa sa ating mga kamag-anak ay maaaring naging biktima ng ganitong uri ng pang-abuso. Marami sa kanila ang mga kabataan, mga babae at mga inosenteng nilalang na nabighanin ng mga piking pangako ng maginhawang buhay. Ngunit may pag-asa, may solusyon. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa bawat hakbang na ginagawa natin upang mamulat, upang magsalita, upang tumulong, may isang buhay na naililigtas. Hindi sapat ang isang pagtingin lamang sa mga balita. Hindi sapat ang maghunos dili at magtakip ng mata. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan para baguhin ang sitwasyon. Magsimula tayo sa isang maliit na hakbang, magulat ng mga kahina-hinalang gawain sa 1343 Action Line. Magbigay ng tulong sa mga organisasyon tulad ng ECPAT Philippines at Voice of the Free na tumutulong sa mga biktima ng human trafficking. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan upang maprotektahan ang mga inosente. Hindi natin kailangang maging bayani, ngunit kailangan natin ng tapang upang gawin ang tama. Magbigay tayo ng edukasyon para sa mga komunidad tungkol sa panganib ng human trafficking. Magtulungan tayong lahat upang magbigay ng proteksyon, upang ipakita sa mga kabataan na may halaga sila, may karapatan silang mabuhay ng maligaya at malaya. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa mga biktima, ito'y para sa bawat isa sa atin na may malasakit at may pagkatao. Tayo hindi pwedeng magpabaya. Ang bawat bata ay may karapatan sa isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi tayo kalakal, hindi tayo produkto. Tayo'y mga tao na may dignidad, may karapatan at may halaga. Kung may pagkakataon tayong magligtas ng isa, gawin natin ito. Ang mundong ito ay mas magiging magaan at makatarungan kung magtutulungan tayo upang labanan ang human trafficking. Hindi tayo pwedeng magtago sa dilim. Magsalita tayo, magsanib ng puwersa sapagkat sa bawat laban may kalayaan. Kalayaan na hindi kadena. At yun lang po, maraming salamat.